Okay, hello po Attorney Tam. Andito ako ngayon sa Zermatt, Switzerland. Maganda tong topic natin. Maraming nagtatanong nito, lalo na yung mga bagong abogado. Mga litigante, pag malapit na silang makros o malapit na silang masalang para makros examination. Ano nga ba ang cross examination? Kailangan napanood nyo muna tong direct examination. Kasi bago ka makros examination, dina-direct examination ka muna. Ang isipin mo lagi, pag sinabi natin cross examination, parang direct din. Testigo, testimonya, yan ang mga iisipin mo. Hindi yung para kayo nagsasign of the cross ka kapag kayo i-exam ka na, hindi yan ang cross examination. Gagawin mo rin yan, cross na yan, pagka isasalang ka na sa cross examination. Ngayon, pag-usapan muna natin, attorney, ano bang kahalagahan ng pagko-cross-examination? O kaya, bakit ba merong cross-examination pa? Ikaw talaga naman, guilty naman talaga yun. Number one, tandaan nyo, due process. Due process naman tayo. Siyempre, sa konstitusyon, merong right ang bawat akusado para ma-confront ang witness o ang complainant o ang mga ebidensya na pinapakataw laban sa kanya. O, paano yun? Ito, yung pagko-cross-examination. Tatanungin natin, lilitisin hindi nung akusado mismo. Attorney, bakit right of the accused pero abogado ang nagko-cross? O, di ba? Yun nga, kung ikaw yung accused, hindi ka naman abogado. May mga rules hindi mo magagawa mag-cross-examination. Although, na-experience ko na yung witness ko na complainant ay cross-examine mismo nung abogado na akusado. Pero most of the time, almost 99%, ang nagko-cross-examine talagang abogado. Kasi syempre may mga rules tayo sinusunod. But anyway, going back, due process, di ba? Kung akusado, karapatan ang akusadong makonfront ang testigo laban sa kanya. Kung ikaw naman ang complainant, may karapatan ka rin. Due process, syempre. Para makonfront mo yung ebidensya, yung testimonya nung dinidemanda mo, ng defendant o kaya ng akusado. Pwede mong, yung complainant ka, pwede mong i-cross-examine ng abogado mo, hindi ikaw na complainant, Pwedeng i-cross-examine ng abogado mo, yung akusado o yung defendant na dinidemanda mo. Siyempre, mali mo, yung nagpe-presenta ng mga ebidensya, nagtetestimonya, di ba? Siyempre, doon masusukat ng abogado mo, nagsasabi ng totoo, kung totoo yung mga ebidensya nung dinidemanda mo, di ba? So, pareho kayo. Both yung nagdidemanda at saka yung nadidemanda, karapatan nyo yan ng mga abogado nyo na mag-cross-examination. Next question. Attorney, kailan nagko-cross-examination? Kaya nga sabi ko sa inyo, panoorin nyo yung direct examination. Hindi ka naman pwede mag-cross-examination kung wala namang na-direct examination. Attorney, sa preliminary investigation ba o kaya sa arraignment, sa pre-trial, may mga nagko-cross-examine na ba dyan? Kakasabi ko lang sa inyo. Attorney, sino ang pwedeng i-cross? Sino ang ikino-cross-examination? Counterpart ito nga, non-direct examination. Ang tinatanong mo, ang kinocross mo, ibig sabihin, kalaban mo na testigo. Example, para maintindihan niyo. Attorney, paanong kalaban? Ito na nga, example na nga. Okay, kung ako ang abogado, may complainant, prosecution ako, kaya yung sa civil case, yung plaintiff, ako ang abogado. Ang i-cross-examine ko ay yung akusado, yung dinidemanda namin. Siya ang i-cross ko pagkatapos ng ma-direct examination. Yung kalaban ko ang i-cross examination ko. Kung ako naman ang abogado nung defendant, akusado, ang i-cross examine ko ay yung complainant, yung kalaban namin, yung nagdedemanda sa kliyente ko. Yun ang i-cross examine ko o yung mga testigo niya. So, ang kino-cross examine mo lagi ay mga kalaban mong testigo. Hindi ka magko-cross examine ng hindi testigo. Kung sino yung nakasalang sa witness stand, siya ang i-cross-examine mo. Tandaan mo yan dahil siyempre i-direct muna siya, di ba? Da-direct examination siya. Pagkatapos nun, sasabihin ni judge, cross, di ba? Panoorin yung direct examination, yung katapusan nun. Pag sinabi na nung abogado niya na tapos na siyang mag-direct, no more questions, Your Honor, for this witness. Sasabihin na ni judge, cross, yun na. Doon na papasok ang cross-examination. Ibig sabihin, yung kalaban na abogado ang magtatanong doon sa nakasalang na testigo. Okay? Attorney, mag-offer of testimony na rin ba pag nagko-cross-examination? Walang offer of testimony sa cross-examination. Offer, panoorin nyo yung mga lag natin sa judicial affidavit at saka indirect examination. Yan ang offer of testimony. Panoorin nyo yung
Offer of evidence. O, yan, meron din yan. Konektado yan. Ha? Paano ba mag-cross-examination? Eto, tatandaan mo. Kung hindi ka abogado, huwag mo nang problemahin yan. Yung pagko-cross-examination. Bakit? Attorney, unfair naman. Unfair ka naman. Hindi mo rin naman gagawin yan. Diba? Hindi ka pwedeng pupunta ka sa korte, hindi ka abogado eh. Your Honor, magko-cross ako. Hindi. Abogado lang ang pinagko-cross. Okay? May mga rules na sinusunod dyan. Pang-abogado lang ang pagko-cross-examination. Okay? Ngayon, kung abogado ka, ha, hindi na ituturo ang pagko-cross-examination. Diba? Magugulat ka ngayon. I think ang pagko-cross-examination is skill siya. Skill na natututunan. You will learn it over time. You will acquire that skill over time. Over experience. Experience ang magtuturo sa'yo. Yung exposure sa korte, kung lagi kang na-expose sa litigation, sa mga hearing. Ayan. Ako noon, hindi ko sinasabi magaling ako, ha? Pero ibig ko sabihin, ako noon, nung bagong abogado, ang ginagawa ko, kahit hindi pa tapos yung mga nag-hearing, mga matatanda, yung mga senior, ang ginagawa ko, hindi mo na ako agad umaalis sa korte. Ang ginagawa ko, tinatapos ko, kumari mag-hearing ako dito sa korte nito. Nauna ako, nauuna ako dahil madalas sa mga arraignment lang ako na-assign, nasasalang, di ba? Ginagawa ko, hindi ako kaagad umaalis pagkatapos yung hearing ko. Yung kliyente, sige po, mauna na po kayo. Ako, ginagawa ko, manunood muna ako. Hindi ako agad aalis. Kasi sayang yung matututunan mo, yung mga nakikita mo, yung mga ginagawa ng mga matatanda sa loob ng korte. Okay? So, hindi natuturo ang pagko-cross-examination. Hindi ako sa nagdadamot. No. Pero sinasabi ko nga sa inyo na experience, exposure, time ang kailangan mo dyan. Okay, next. Attorney, di ba i-cross mo na yung kalaban ko? Pahiyain mo. Paiyakin mo, pahirapan mo. May mga ganyang mga kliyente. Sunugin mo dun sa witness stand. Ito ang gusto ko maintindihan ninyo. Litigante dyan. Pati yung mga abogado. Ito, mga senior na abogado, yung mga veterano, alam na nila to. Ang pagko-cross-examination, hindi siya paramihan o pahabaan. Hindi siya paramihan ng tanong. Okay? Hindi rin siya pahabaan ng cross-examination. No. Ha? Meron mga iba dyan mga kliyente dyan na, attorney, wala ka man lang sinabi. Attorney, ba't ganun? Kunti lang ang tanong mo. Attorney, yung pinag-aralan, kunti lang tanong mo. No, hindi yung ganun yun. Ha? Minsan, kung alam nyo lang, isi-share ko sa inyo, si judge pa mismo ang nagsasabi, attorney, counsel, not too many questions. Go direct to the point. Minsan si judge na mismo nagaganon. Counsel, you don't need many questions. Counsel, hindi mo na kailangan ng maraming mga tanong-tanong dito. Go direct to the point. Doon sa punto na kailangan mo i-cross. Gumagano na sila, judge. Attorney, ano lang to? This is just a slight physical injury case. Murahan lang yan. Maraming tanong. Minsan, suntukan lang. O kaya, nagmurahan lang na kapitbahay, nagsabunutan lang. Ang cross-examination, hindi ito larangan ng paramihan ng tanong. Okay, ito, may share ako sa inyo. Noon, batang abogado pa lang ako nito. Isa lang ang abogado ng complainant, tapos 4 or 5 kami na abogado dun sa mga akusado. Kasi yung mga akusado, marami din. Parang 4 o 5 din. So, kanya-kanyang abogado yung mga akusado. Ngayon, merong isang isasalang na accused. Iko-cross na siya nung abogado ng complainant. Habang waiting kami sa labas, nagkakapersonalan yung mga dito, yung mga ibang mga litigante tsaka yung mga ibang abogado. Ako, di ako nakikialam sa kanila. Bahala sila. Dumaan sa harapan ng abogado ng complainant. Yung accused, sabi nung abogado ng complainant, doon sa accused, di ba, dumaan sa harapan niya. Nasa labas pa lang kami, nasa corridor kami, waiting kami matawag . Yung abogado na yon, hindi naman sa veteranong abogado yun. Kilala yun. Okay? Sabi niya, doon sa akusado, veterano siya pero minsan emosyonal. Okay. 2 o 3 tanong ka lang sa akin. Ginanon niya. Kasi i-cross-examine niya na . Nung sinalang niya, 2 o 3 tanong nga lang. Okay, kumabot ng 4. Di ba? Kita nyo, ilang tanong lang yun, ilang sagutan lang. Pero ibig sabihin, hindi kailangan ng maraming tanong ng mahabang cross-examination. No. Hindi ganun kaya ako sineshare sa inyo to. Baka yung iba kasing mga litigante sa inyo, naiinis kayo sa mga abogado ninyo pagka yung konti lang ang tanong, diba? Hindi mahaba. Meron naman din talagang mahaba na cross-examination kung kailangan talaga. Pero hindi kailangan laging ganun.
Attorney, pwede bang hindi mag-cross-examination? Pwede hindi mag-cross-examination. Kaya sinasabi ko sa inyo, yung mga yung mga litigante dyan, ha? Hindi porket nag-decide yung abogado mo na hindi na natin i-cross yan. Walang kwenta attorney, hindi nag-cross. Siyempre, importante pa rin na nag-cross-examination. Pero pwedeng hindi. Choice nyo yan. Choice ng abogado yan. Bigyan ko kayo ng isang example. Yung mga abogado, hindi na kami nag-cross. Sinasabi na namin, Your Honor, we will just adapt the cross-examination of the other counsel, of the counsels who conducted the cross-examination. Doon pa lang sa sinabi ko, get nyo na. Ano ibig sabihin nun, attorney? May mga instances na yun nga, yung katulad kanina, marami kaming abogado ng akusado o yung mga defendant, yung mga dinidemanda. O kaya marami mga parties. Nahuli ka. Marami ng mga nag-cross-examination. O pwede ko na sabihin, kumari, ako, Your Honor, I will just adapt the cross-examination of the other counsels. Kasi, paano kung pare-pareho lang yung tanong ninyo? Nandun ka ba sa pangyayari? O, tinanong na yun ng unang abogado. Kumari, sinasabihin ng witness wala po ako nung pangyayari. Nalaman ko na lang po yung nangyari nung dumating nga po ako. Okay, okay na yun. Pag ikaw na sasalang, yun din ang itatanong mo. Pareho lang kayo. Nandun ka ba nung ano? Ikaw ba'y nandun nung nangyari ang krimen? O, masyado ka pang emosyonal. Para kang sa mga palabas, di ba? Ang arte mo pa, pareho lang yung tinanong mo sa mga nauna, di ba? Hindi na, instead na magaganong ka, kami, yung mga abogado, sinasabi nila namin, Your Honor, we just adapt the cross-examination of the previous counsel, Your Honor. Gumagano na lang kami pagka napupunta ka sa hulihan. Pero pag sinabing ikaw, mauuna ka magko-cross-examination, o di lahat ng tanong mo, lahat ng ready questions mo, itanong mo. Pero kung nahuli ka at yung mga tinanong mo naman, tinanong na, ano pang point ng pagko-cross-examination mo? Pare-pareho lang naman tatanong ninyo, di ba? Wag na. Kaya may mga instances na hindi ka na kailangan mag-cross-examination. O yung kayo naman mga litigante, yung mga kliyente, huwag yung isipin na hindi pinag-aralan yung kaso nyo dahil lang hindi na nag-cross. At hindi ka naman nag-cross. O, di ba? Siyempre, pareho lang naman tatanong ko sa mga tinanong ng ibang abogado. O, di ba? Isa pang tip, bakit hindi na kailangan mag-cross-examination? Eto, nakita ko to sa isang kakilala kong veteranong abogado. Andun ako mismo. Nung tinanong siya ni Judge, Attorney, cross? No cross, Your Honor. Pero siya lang ang abogado, isa lang din ang akusado. Okay? No cross, Your Honor. No cross. Di tapos na. Paglabas, tinanong ko siya, hinabol ko. Attorney, anong diskarte mo dun? Bakit hindi ka nag-cross? Ginanong ko siya. Sabi niya, sa information, panoorin niyo tong info. Underrated yan, pero importante yan. Kung ano yung kaso, nung akusado, nandun sa information. Sasampulan ko lang kayo. Kunyari lang. Hindi ko bibigay yung totoong pangyayari na yun. Kunyari lang. Ang sabi dun sa information, na ikaw, Pedro, noong araw na ganyan, sa petsang ganyan, sa oras na ganyan, ay hinampas mo ng baseball bat si Juan at nagtamo siya ng pinsala sa kanyang ulo. Buhay pa, nakapagdemanda pa. yun ang demanda sa kanya. Tapos, pagdating doon sa witness stand, ang sinasabi ni Juan, di ba si Juan yung nahampas, siya yung biktima, siya yung complainant. Hinampas daw siya ng sinturon sa puwet, kahit nagkapinsala yung puwet niya. Doon sa puntong yun, sabi nung veteranong abogado, hindi na ako nag-cross. Iba naman yung charges sa kanya doon sa kinuwento niya. Di ba? Benga! Yan ang mga instances na hindi ka na magko-cross-examination. Para sa patatanungin niya, kung biglang magbago yung testimonya niya. Ayun nga pala, hindi nga pala sa puwet, sa ulo nga pala. Patay! Diba? Nakompromiso pa sa pagko-cross-examination. Kaya minsan, hindi laging pagalingan ang pagko-cross-examination. Minsan, hindi na kailangan. Attorney, nung nanonood ako nung nagko-cross-examination, bakit laging sinasabi ng abogado, yes or no lang ang sagot? Kakaiba yan, Okay. Yung ganyang klase ng tanong kasi sa cross-examination, ang tawag dyan, leading question. Okay, leading question. Bakit leading question? Kasi nililid mo lang. Kung ako ang nagko-cross-examination, pwede kong i-lead yung witness. Kung saang sagot lang siya pwedeng sumagot. Kung ano lang ang klase ng sagot na pwede niyang sabihin. Kaya di ba minsan sinasabi ng mga abogado, just answer yes or no. Di ba pagka yung nagko-cross yung mga abogado. Tapos minsan si judge mismo nagsasabi, si judge mismo nagsasabi na just answer the question, yes or no. Ginaganon din ni judge. Leading question yun. Kasi ikaw ang nagko-cross Medyo powerful ka pag nagko-cross ka Nakita mo ba? Di ba? Hindi po.
Opo, nakita ko po. Yes or no lang ang pwede niyang isagot. Pero sa direct examination, actually hindi ko sinasabing hindi pwede. Pag nagda-direct examination ka at nag-leading question ka, nakita mo ba nung sinuntok ni Pedro si Juan? Pag ikaw ang nagda-direct examination at ganun ang tanong mo, pwede kang objectan nung kalaban mong abogado. Sasabihin sa'yo, Your Honor, objection, leading. Nasa leading question. Pero kung halimbawa, hindi nag-object yung kalaban, nasa direct ka, nakita mo ba nung sinuntok? Hindi nag-object yung kalaban mo? Hindi ba, pwedeng lumusot yung testimonya niya. Opo, nakita ko po. Pwede, sa direct examination. Pero ang sinasabi ko lang is yung leading question, pwedeng objectan sa direct examination. Pero kung ikaw ang nagko-cross, ako yung nagko-cross examination, pwede kong tanongin yun, hindi ako pwedeng objectan doon ng kalaban ko. Wala, tinanong ko ako yung nagko-cross. Tinanong ko yung complainant. Ay, witness ng complainant. Ikaw ba, Maria, nakita mo ba nung sinuntok ni Pedro? Si Juan nung araw na yun, nakita mo sinuntok? Hindi pwedeng yung kalaban na abogado. Your Honor, leading. Pwede ako sa leading. Ako yung nagko-cross. Pwede ako mag-leading question. Nugget yung sinasabi ko. Pagka nagko-cross-examine ka, pwede ka mag-leading question. Pwede mong ipitin yung witness na, teka, yes or no lang isasagot mo. Okay? Sample. Kunyari ako yung nagko-cross-examination. Madam Witness, Miss Maria, di ba sabi mo kanina, pagdating mo, nakahiga na, nakabulagta na si Juan. So, hindi mo nakita kung anong nangyari kay Juan. Hindi. Ano po, attorney, nagsisigawan na sila. Bakit mo sinuntok? Hindi. Hindi mo nga nakita. Kasi nung dumating ka, nakahiga na si Juan. So, hindi mo nakita yung nangyari. Yes or no? Ganun, di ba? Siyempre, sasabihin niya, no, hindi niya nakita eh. Yung mga ganun. So, hindi mo nakita kung sino yung sumuntok. Kasi nung dumating ka, nakahiga na. Opo, pero nagsisigawan po. Oo nga. Nagsisigawan sila, pero hindi mo nga nakita kung anong nangyari kay Juan. Hindi mo nakita kung talagang sinuntok siya kasi wala ka pa nun eh. Nung dumating ka, nakahiga na siya eh, di ba? Yes or no? Yes, siyempre sasabihin niya. Yun yung leading question. Attorney, ano ang pwedeng itanong sa cross-examination? Actually, ang ano dyan is, ano yung scope o sakop ng pagko-cross-examination naming mga abogado pag nagko-cross kami? Basic. Kung ano yung mga pinagtatanong at pinagsasagot ng mga bagay-bagay nung testigo during direct examination. Hindi ka limitado ron. Kung nagko-cross ka, hindi ka limitado doon. Hindi ka limitado doon sa mga pinagsasagot niya. Pero, doon ka dapat huhugot ng cross-examination mo. Doon ka babase pag magko-cross-examination ka. Kasi medyo mas malawak ang scope ng cross-examination. Kasi, practical na reason. Pag ako ang magko-cross na abogado, ang tinatanong ko, hindi ko testigo yan eh. Yung i-cross-examine ko eh. Diba? Kalabang ko na witness yan. So, kailangan, para mabusisi ko siyang maigi, medyo mas maluwag ang mga judge pag nagko-cross. Tulad ng example ko kanina. Ang daling sabihin ng witness na, opo, nakakita ko po na sinuntok niya eh. Ganyan-ganyan eh. Opo, kasi pagdating ko po nun, bulagta na. Ganyan. Yung pala sinuntok pala niya Siyempre, bidang-bida siya kasi abogado niya nagtatanong. Nahayaan siya ng abogado niya sabihin kung ano yung gusto niya sabihin. Di ba? Pag cross-examination, hindi ko na testigo yan eh. Pero in-example ko sa inyo kanina. Nakita mo ba, di ba? Pero pagkadating mo hindi mo na inabot. Ibigyan ko lang kayo ng mga basic example. Kaya mas maluwag sa cross-examination. Although, syempre, ang hugot mo, basehan mo sa mga cross-examination mo, is doon manggagaling sa mga pinagsasabi niya rin during direct examination. Bigyan ko kayo ng example Ako yung abogado ng akusado. For the accused, yung complainant, nung dina-direct examination siya, pina-identify sa kanya yung kanyang complaint affidavit ng abogado. Sabi ng abogado sa kanya, naalala mo ba na meron kang complaint affidavit na pinail sa prosecutor's office? Hindi syempre sabihin, opo, attorney, meron po akong pinail na complaint affidavit laban dyan sa ano na yan, sa walang yan. Okay. Ayun, nung ako na yung magkocross, ako yung abogado ng akusado, ikocross ko yung complainant. Kanina po, Mr. Witness, in-identify po ninyo, di ba? Pinakita po sa inyo ng abogado ninyo yung inyong complaint affidavit, tama po ba? Opo, attorney. Ngayon, sabi mo kanina sa direct examination mo na ang nangyari is sinapak ka, ganyan-ganyan. Tama? Opo, ganun nga po yung sinabi ko kanina sa direct examination. Okay. Pero dito sa complaint mo, sa affidavit na in-identify mo kanina, ito, pina-identify ng abogado mo, di ba? Sabi mo dito, hindi ka sinampal-sampal at sinuntok-suntok. Sabi mo rito, tinadyakan ka at saka sinipa ka. Tama? Nag-object yung kalaban. Your Honor, objection. Hindi po sakop
ng direct examination ko yung sinasabi sa complaint affidavit. Di ba? Explain ko ron, Your Honor. He identified, pina-identify sa kanya yan kanina. Inopen up nung complainant yung complaint affidavit niya kasi pina-identify sa kanya nung abogado niya. Sasabihin ngayon ni judge, I will allow. Madalas na nakikita ko, madalas nangyayari yan. Madalas kong nagagawa. Kaya na, pakitang gilas na si attorney. Binibigyan ko lang kayo ng example na sa sinabi ko kanina na ang scope ng cross-examination, kung anong mga pinagsasabi sa direct, doon ka huhugot. Pero hindi ka talaga limitado ron. Di ba? So kahit na hindi diniscuss sa direct examination yung mga pinagsasabihan sa complaint, pero pina-identify sa kanya yung complaint. Nilabas niya. Di ba? Ito, ebidensya ko po to, pinamark namin to as our exhibit, ganyan. Exhibit A, yung complaint affidavit ng complainant. Ganun yung abogado. Inopen up ko sa cross-examination. Di ba? Sasabihin ko, sabi mo dito sa complaint mo, tinadyakan ka, hindi ka sinampal-sampal at sinuntok. Tama? Kahit mag-object siya, kahit lumuhod siya sa mga tala, papayagan ni judge yun sa cross-examination. Okay, ayan basic example. I hope may natutunan ka na. Kung ano ang cross-examination, hindi paramihan ng tanong ang cross-examination. Umuuwain yung abogado mo. Okay? Yung mga binigay ko sa inyo example, mga totoong example yun, mga totoong nangyari. Pero hindi ko siyempre sasabihin sa inyo kung anong kaso, kung sino ang involved. Okay? Ako mismo, sinasabi ko sa iyo, yung mga nakakakilala sa akin dyan, o yung mga ngayon lang nakakilala sa akin, yung mga bagong abogado, okay? Maski ako, natututo pa rin hanggang ngayon. Nag-aaral pa rin ako, nanonood pa rin ako sa mga veterano. Until now ako, learning kid pa rin ako. Matagal pa ako mag-stay dito sa Zermatt. Salamat po sa pakikinig. God bless. Ciao!